Harvest time na naman po tayo. Paano po kasi yung palaka na mahay po sa gitna ng aking luya? Yes, harvest tayo ng luya. Pero ayan, hindi ako marunong mag-harvest. Kung sino po yung nakakita ng una kong mga video kung paano ko tinanim yung luya, yes, i-harvest ko na po siya. Nasabi ko nga dati, hindi ako aware kung paano mag-harvest direct sa lupa kasi nga mostly sa pot po ako nagtatanim. So, pag nasa pot po, syempre, upside down ko lang yung pot. Ayan, harvest ko na agad yung luya. Pero dito, kailangan kong bungkalin yung lupa. At napakatigas ng lupa namin ngayon kasi walang ulan. Dagdag pa dyan, ayan, kita nyo, hindi ako marunong. Pero okay lang yan, kahit na naputol siya. Lumalim na yung luya na yan kasi every time na parang nakikita na yung luya sa itaas ng lupa, sa ibabaw ng lupa, dinadagdagan ng lupa. Kaya ayan, medyo nakabaon talaga yung luya namin. Kaya medyo effort dito kung effort kasi napakatigas ng lupa. Kasi dapat 'di ba, ang alam ko kasi na medyo mabuhaghag yung lupa na pagtatamnan ng luya para madali na lang siyang i-harvest. Pero sa experience ko din naman kasi na kahit anong klaseng lupa yung ilagay ko sa luya ko, pero nakapat kasi na okay lang siya. Alam mo, ito yung tanim talaga na sinasuggest ko na para sa mga tinatamad-tamad pero gustong magtanim, 'di ba? Itatapon mo lang siya sa lupa, mabubuhay 'yan. Basta kailangan diligan mo lang siya at kahit papano, bigyan mo ng konting nutrisyon yung lupa mo, okay na ho siya. Pabayaan nyo lang siya diyan, mabubuhay siya. Tapos bibigyan kayo ng luya. 'Di ba? So medyo effort lang po tayo kasi ayoko din na ma-damage yung luya. Kasi sayang din naman pag na-damage. Pero yung kagandahan sa luya, kahit putol-putulin mo yan, magagamit mo yan. 'Di ba? Ilang months ko ba to? Hindi ko alam kung ilang months. Hindi ko na nabilang. Hindi ko pa sana i-harvest siya kasi sabi ko may mga luya pa naman kami dun. Pero yung palaka kasi namahay na talaga sa gitna. At tapos, binubutas niya yung gitna. So sabi ko, masisira ito pag hindi ko pa siya na-harvest talaga. Alam niyo ba na masarap yung luya na fresh, na bagong harvest siya, tapos hindi siya magulang na luya, yung talagang matured na luya, masarap siya, hindi siya maanghang, hindi siya ganun kaanghang, hindi din siya matigas. Oo, masarap siyang kainin, promise, try nyo. Sa mga hindi nakakita kung paano ko tinanim yung luya kong yan, isi-share ko na lang yung link kung sinong mga interesado. Yes, pwede nyo siyang tingnan. Napakasimpleng paraan lang talaga kung paano magtanim ng luya at hindi mo kailangan na buong luya yung iyong itatanim. Paano ba? So, tingnan nyo yung video kong yun para makapagtanim din kayo at makapag-harvest kayo ng ganyan kadami. So, ready na yan. Naubos ko na lahat. At yes, hinuhugasan ko po siya bago ko ilagay sa kitchen para walang dumi na lupa na pupunta sa kitchen namin. Tapos, i-air dry ko ho yan. Kailangan talagang i-air dry para hindi ho siya mabulok agad. Meron na ho akong naitanim mga few weeks ago. So, tumutubo na po siya. Marami na po yan. Medyo nagkalat-kalat nga. Kasi pag bininyagan ko, tapos tabo yung ginamit ko, syempre tatalsik siya. Kasi hindi ko siya binabaon. Hindi ko binabaon sa lupa yung luya ko. Sa nakikita nyo, talagang andyan lang siya sa ibabaw lang. Kasi hindi nyo pwedeng ibaon siya. Kasi nalulunod siya, namamatay siya, nabubulok, kaya kailangan nasa taas lang siya ng lupa. Hayaan nyo lang na lumabas yung mga dahon niya, tapos pag medyo marami ng dahon, saka nyo na lang lagyan ng lupa para siguradong mabubuhay na siya. Doon po ako nag-harvest. Lilinisin ko pa yan. Ready na para dalhin ko siya sa kitchen. Katabi lang siya ng aking dahon ng mga kamote. Kaya kahit sa isang plant box, kahit iba't ibang klaseng gulay, pwede nyong itry na magtanim.